Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kapag nakikita ko maglaro si Tyrese Haliburton ay minsan naaalala ko nga sa kanya si Lonzo Ball, isang pass first point guard na may tangkad na 6'5 or 6'6, may tira sa labas at kayang gumawa ng fast break plays out of nowhere. Minsan nga ay nasa system din talaga madedevelop ang isang player. Hindi nga naging maganda ang kanyang posisyon sa Lakers nang dumating si LeBron at Rajon Rondo sa team dahil basically nga ay naging backup shooting guard siya. Hindi nga ito ang natural position niya. Nagkampiyon ng Lakers at malaking piece doon si LeBron at Rondo. Subalit para sa young developing guard na tulad ni Lonzo Ball ay hindi ito naging maganda. Subalit imagine Lonzo sa system ni Rick Carlisle na panay takbuhan. Perfect system nga ito para sa kanya dahil basically ay same player sila ni Tyrese Haliburton. Mas alam lang nga ni Hali kung kailan dapat maging aggressive at gumawa ng puntos. Subalit easily Lonzo Ball is the better defender. Bago nga magtamo ng injury si Lonzo ay may average siya sa buwan ng Enero na 20.8 points, 7.8 rebounds, 7.8 assists, and 2.2 steals per game on 53.5% shooting sa field and 51.2% shooting naman sa 3-point line. Hawak din nga ng Chicago Bulls ang number 1 seed sa East noong mga oras na yon. Subalit na magtamo siya ng injury, hindi lang nga siya ang bumagsak bagkus ang buong team ng Chicago Bulls noong 2022 at inamin nga ni DeMar DeRozan na siya ang rason sa kanilang success noon. Ganun pa man may tradable contract nga si Lonzo Ball ngayon at hindi imposible na mapunta siya sa Indiana Pacers o malipat ng team. Imagine kapag umpo nga si Hali ay ang papalit sa kanya ay tila ba another version niya lamang. Subalit napakalaking impact nga ng pinapakita ni TJ McConnell bilang ang backup point guard ni Tyrese Haliburton sa finals run na ginagawa ng Indiana Pacers ngayon. Kayo ba mga kaibigan, gusto nyo bang mapunta si Lonzo Ball sa Indiana Pacers? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Shai Gilgeous-Alexander. Madami ngang hindi fan ng kanyang pasabit o foul baiting o pag-flop kung tawagin ng iba. Ganun pa man sa ayaw o sa gusto ng mga fans ay hindi nga hihinto si SGA hanggat nakakatanggap siya ng pito mula sa officials dahil very effective nga ito para sa kanya at sa team ng OKC. Dahil bukod nga sa namamanipulate niya ang game, nakokontrol niya din nga ang pace mga kaibigan. Kapag naipasok niya ang free throw ay nakakapag-set ang depensa ng OKC sa half-court set at problema ito para sa madaming team. Ito din ay isa sa mga magiging susi kung nais silang mapabagal ang pace ng Indiana Pacers at makaset ng kanilang depensa. Dahil gusto nga ng Pacers na mag-take advantage sa mga 4-on-3 fast break o pagkakascramble ng depensa. Pwede nga mapunta si SGA kay Siakam, si Hardenstein kay Haliburton o kung ano pa man ang matchup na pabor sa Pacers. Isa pa, ang Pacers nga ay number 18 lamang sa buong NBA sa free throw attempts per game. Halos si SGA lang nga mag-isa ay kaya na niyang matapatan ng free throw attempts per game ng Pacers. Kaya naman posibleng mapadalas pa din nga ang pagpapasabit ni SGA sa NBA Finals na ito. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?